Dobry rano, Kalani. We are going to Tesco. Tesco. Aha. Maaga kami. Apopong. No, ano gani? Magdala daw sila ng laruan. Maaga kaming mag-grocery today. Grocery. Agoy, may sipon na naman si Philip. Noong Thursday pala, hindi ako nakapasok sa trabaho. Dahil si Philip may lagnat. Ngayon, may sipon na naman. Ano ba yan? Nasira tuloy ang aking kagandahan. Saan banda, Mides? Nandito sa aking left side na face. Nakalimutan ko pala ang aking mahiwagang lana para aalis yung mga masamang espiritu. Ito ang nakalimutan ko. Perfume. Ayan, bumurahin lang to. Kaya mapamura ka sa amoy. Amoy patay daga. Hindi joke lang. Mabango naman ito. 5 euro lang. Ewan ko anong pangalan to. Brandless kasi eh. At least, makalagay ng perfume. Alam niyo naman na, wala akong ligo. Ganyan talaga dito. Magmanas mga tao ba? Mga kandingon na. Ayaw maligo. Sobrang lamig. At meron pa pala akong iniingat-ingatan dito. Uy, akala niyo wala akong branded na perfume? May Chanel yan. 4 years na ito sa akin ha. Ganyan pa ang nakuha dahil ginagamit ko nga lang to kapag special occasion ba para pag beso-beso. Amoy Chanel. Hindi yung channel. Aalis na kami. Ano ba yan? Naabutan pa ako ng ilang minuto dito. Sabi nga ni Vladimir, maaga daw kami ngayon. Paano ito maaga na eh? Alas 11 na. Kaya kami maaga para bili namin yung mga fruits para sa mga pamangkin ni Vladimir. Ganito ang panahon namin today. Parang umiiyak na yung langit. Ayan o, ang ganda ng puno o. All white. Dito na kami sa loob ng Tesco. Ang daming tao today dahil nga sa Easter. So, maraming bumibili. Then, sa bukas, wala masyadong tao nito bukas dahil magsisimbayan sila. Mostly dito sa Slovakia kasi Roman Catholic. For sure, puno bukas yung simbahan. Kasi ito yung pagkakataon na magsimba sila. Sa mga ano lang ha, devoted. Sa mga hindi, nako, nagliwaliw sila. Ang daming tao dito. Bumibili na yan sila para sa handa nila. Lahat ng mga babae, pinapalo ng lalaki. Nakikita nyo na to sa mga dati kong mga vlogs. Kukuha lang ako nito ng ito, cornstarch. Dito banda wala masyadong tao. Nandun sa food area. Nagsiksika na sila. Kaya dito ako. Mabuti na lang si Vladimir yung doon sa mga foods. At saka fruits. Ang pinakamaraming tao doon sa may fruits area. Dahil yun ang binibigay nila sa mga bata sa tuwing Easter. Ito ang ginagawa kong cake. Kaya every Saturday bumibili kami nito. Wala, 95 cents na. Dati 80 something lang to eh. Grabe ang pagtaas. Hindi na lang ako kakain ito eh. Tubig na lang kakainin ko. Ay, inumin pala. Masarap siguro ito, no? Ay, fine flex naman ito. Tignan nyo yung kape na meron ako doon sa bahay, oh. 32 euros na kasi round off. Sabi ko sa inyo, no, mahal ang coffee beans. Nahihilo ako, sobrang dami ng tao. Siguro hindi ako sanay. Iba na talaga kapag may edad na na. Hindi na katulad dati pa na mas gusto yung maraming tao. Ngayon, wala na. Para na akong makulaps. May time talaga ba na para akong nakikabuhi na hindi ko maiintindihan? May titingnan pa pala ako dito. Malapit na talaga ang summer. Thank you, Lord. Sa wakas, makasuot na ako ng mga sexy dress. Alam mo, sexy eh, no? Siksik pala sa laman eh. Philip, Alex ko. Ayan, naghahanap yan sila ng laruan. Hindi naman kami bibili. Pero, tinitingnan lang nila. Nakaupo na siya. Uy, Philip ko, ala. Uy, no. It says that not to see. Hala, ni. As always, pinapakita nila sa akin yung laruan. Magpabili na naman to. Prosim. Ay, my gosh! Philip ko, ukas velmi drahe. 19 euros. My gosh. Ibili na lang natin ang bigas yan. Masyado pang mahal. Hala, robot pala sila dito na vacuum. Philip ko, no. Ang robot na umiiwas kay Philip. Kuya Alex ko, ibalik mo yan. Ay, nako, ni mga batang to. Wala na sila magawa sa buhay. Nandito na kami sa bahay. Ang paghahanda para sa Easter. Nagawa lang ako ng kanapis. Yung mga small bite lang na bread. Lah, magkano yung nagawa na bayaran? Lah,
98 euros. Malapit na mag-100. Medyo marami yung grocery namin ulit dahil din nagdagdag kami ng mga ganito. Usually hindi kami bumibili ng mga mozzarella dahil nga mahal. Then may binili pa kaming cream cheese. Kaya nagiging additional to sa aming expenses. Usually hindi kami bumibili nito kapag walang occasion. Importante kasi dito ang Easter. Hindi lang katulad sa atin na wala lang. Tapos wala lang silang eggs hunting. Then nagsabi pa ako ng cheese slice. Dinagdagan pa ng grapes para sa platters. Kumuha pa ako ng 2 puff pastry. Dinala ko doon ila Jane. Gagawa ako ulit noon dahil masarap yun. Nasarapan si Alex. Yun ang gagawin ko. 2 pala yung binili ni Vladimir na grapes. Ito ata ang kakainin namin. Ito 2 din binili ni Vladimir nito. Ito yung gagamitin ko para sa kanapis. Ito yung gagamitin nila panghampas sa akin tuwing Easter. Ito gagawin to ni Vladimir bukas. Parang ganito niya paggawa. Kung sa Bisaya pa, sa lapid. Sa lapid, centipede. Basta yun na. Tatanggalan niya yan ng mga leaves. Das needs to be. Hindi ko na naman nakapag-vlog hapon dahil nga mahirap talaga mag-vlog kapag phone lang gamit. Ngayon ang Easter dito sa Slovakia, Easter Monday. Babaguhin ko na naman itong arrangement ng table. Kasi last year, nakaganyan lang. Ngayon, ibahin ko na naman para hindi isungkod tanawon ba. Mamaya, dito sila sa bahay. Nandun sila ngayon kay Bianan. Excited yung mga bata dahil makatanggap sila ng sweets, fruits, at saka pera. Pinaka-excited sa lahat yung may pera ba. Alam na. Parang may handaan lang, no? Budol fight! Yan. Nakaplan na to kahapon. Tira pasagad na arrangement ba? Yan na ang panibago kong arrangement para sa Easter Monday. Simple lang yan. Dito ko ilapag yung mga food nila. Buti na lang nakapag-prepare ako kahapon. Naku, kung hindi, nga na naman ako nito. Gumawa din ako ng sweets, pero hindi na to katulad dati dahil nga hindi naubos. Tapos nagreklamo na ako kay Vladimir dahil hindi maganda kapag gumawa ng maraming sweets. Tapos hindi man lang kumakain yung mga bata dahil busog na nga. Ito na yung mga na-prepare ko, canapes. It's very simple. Nag-research talaga ako niyan sa YouTube. Tapos ito yung puff pastry. Then ito yung platters na ginawa ko. Ginawa kong design yung mini mozzarella cheese. Ito parang nakakasawa tignan eh. For sure, walang kakain yan. Tapos ang bread na ilagay namin dito, luma yan. Request na ako kay Vladimir na wag na damihan ang pagkain. Dahil last year, naitapon yung iba dahil sa sobrang dami ng ginawa ko. Then sinabi ko kay Vladimir this time na wag na kasi pinapahirapan mo ako. Sa dami ng aking na-prepared, ilang piraso lang yung kinain. Dahil 2 bahay bago kami. So busog na sila. Una kay Bianan, marami yung na-prepared niya. Then pangalawa, dito kay sister-in-law, kapitbahay namin. O diba, pangatlong bahay kami. Wala na. Ganyan ang itsura. Pag enter mo pa lang, pwede ka nang lumayas. Wala man lang ka design. Tapos yung bulaklak ko, nasa likuran ng mga upuan. Pero okay na yan. At least, di ba walang sagabal sa mata? Kaya nga, sinasabi ko talaga kay Vladimir, di bali ng ganito yung bahay natin walang furniture. Okay na yan. Simple lang naman eh. As I observe, hindi nila kayang makain yung mga na-prepare ko dahil siguro ba to-do effort ako. Dapat siguro effortless para kakain sila, ano? Very simple lang po yung canapes ko. Every year, nag-iba-iba ako ng design. Ayan, hindi na magkasya yung iba kaya hindi ko na nilagay lahat. Ilang style lang yan eh. Na-flat na tong isa oh. Dapat nakatayo to eh. Wala pa nga tayong bisita, na-flat ka na. Nagmana daw kasi isa gumawa niyan, flat nose. Ito na po yung mga ibibigay namin sa pamangkin ni Vladimir. Usually kasi mga lalaki yung pumupunta dito. Kung lamangkin nito, pera. Ilagay ko lang siya dito para nakaprepare na ang lahat.
Every Easter dito sa Slovakia, may matatanggap silang chocolates. Hindi kayong mga anak nilang lalaki. Dito ko lang to ilagay. Ako man ang magbigay nito sa kanila. Ganito mag-celebrate ng Easter dito sa Slovakia. Nag-prepare na din ako ng sleepers nila para dito sa loob. 8 a.m. na dito sa Slovakia, pero wala pa sila. Check natin dito kung nandyan na ba sila. Ay, wala pa. Ito sila last. Kasi yung green bahay, wala sila dyan eh. Nagbakasyon sila. Mga anak nila, puro babae. Ayaw daw nila ng traditional na palo-palo ba? Ah, yan na sila. O, nakita ko na. Si Martin. Yun ang teenager. Na pamangkin ni Vladimir. Ah, nandyan na nga sila. Dito na yan susunod sa amin. Anyway, mag-doorbell naman yan si Vladimir. Nandito na sila. Ayan, ayan, ayan. Ayan, nakita niya yan. Ayan. Go! What's Kai? Dito na sila sa labas. Yeah, kuya mo rin. Ano yan? Ah! Gilid ko. Gilid mas may jacket. Gilid ko. Yeah, kuya mo rin. Pupunta ka. No, guys, guys. That's mine. Ah, wait. Naman, guys. Kładziesz duszku, całą kopusz, tu ma lasa. Ah, ribbon. Mama. Aha. Goto. Dziękujemy, ahojte. Ahojte. Zamko. Ciao, mami. See you later. Ciao, che. Oh, ngayon na konti lang yung na-prepare ko, kumain na sila. Kasi walang ibang choices eh. Yung iba hindi na nila kinain. Wala na. Muntik na naubos yung brownies ko, oh. Oh, di ba? Nagustuhan nila. Nasarapan din sila brothers-in-law nito, oh. Masarap naman talaga to, eh. Pa yung puff pastry na ginawa ko. May itlog kasi ito sa loob, eh. Masarap ang lasa. Ay, hindi ako nakapag-vlog nung naanuhan ako dito. Hinampas-hampas. Sabi nila sa akin, malis ang mga masasamang espiritu na mula sa katawan ni Margie na taga Jensen. Joke lang. Last year, nahuli ako nung pamangkin ni Vladimir na teenager. Hindi ngayon pumunta dito. Ilagay ko dito yung aking phone. Sobrang kulit. As in, hindi siya mapakali. Ikot ng ikot dito sa bahay namin. Yung phone na yan, dito ko nilagay. Sinilip niya dyan. Nakita niya na naka-vlog pala ako. Nahuli ako na nakunan ko sila ng video na which is ayaw nila at hindi ko na kinunan ng video yun kasi hindi ako mapakali dahil doon nga sa nangyari last year. At least hindi na ako kinakabahan. Hindi katulad last year, sobrang kaba ko dahil na yung phone na yan naka-on yung camera. Mga brothers ni Vladimir, ayaw talaga ng mga ganito. Mag-vlog. Ayan mo na. Okay lang sana yun kapag million ang views o 1,000 views. Hindi nga nakaabot ng 100 eh. Yan mo na yun. Ito yung mga ginawa ko. Hindi man lang nila kinain. Uy, si Vladimir ang kakain nito mamaya. Nagtira pa talaga sila. Kung makakain ka nito, pwede na hindi kakain ng kanin. Mabigat. Next time, gagawa ako ganun din. Kunti lang, hindi ko nadamihan kasi masayang lang yung mga pagkain. Hindi naman ito maitapon dahil kakainin naman namin to. Pero yung hassle ba, ilang pirasong variety lang, hindi na ako magawa ng ako nakakapagod gawin yan. Mas maganda itong platters, design ka lang, tapos. Wala nang kumain din sa cheese na ito, mozzarella. May basil kasi ito eh. Hindi katulad ng plain lang. Ang pangit ang lasa. Yung isang brother-in-law ko kanina, nagsabi din siya sa akin na maluwag daw yung bahay namin. Then sabi ko sa kanya, ayaw ko ng mga furniture. Baka in the future, doon kami sa Pilipinas, bandirahan. Kapag matanda na kami, natawa siya eh. Sa totoo lang, wala talaga akong balak bibili ng mga furniture. Kasi hindi pa kami makapag-desisyon this time kung saan talaga kami for good. Dahil dito sa Slovakia, kunwari, kung sino yung unang mamatay sa amin ni Vladimir, for example, siya yung mauna, syempre, mag-decide ako na doon ako sa Pilipinas mag-stay. Ayaw kasi ni Vladimir doon sa Pilipinas for good. Dito lang gusto niya dahil maraming lugod. Joke lang. Ang gusto niya, dito, may makukuha kasi yung pension. Doon sa Pilipinas, may makuha naman kung mag-contribute lang ng SS, diba? Yung mga life insurance din sa Pilipinas, yun nga lang, mag-contribute ka pa. Dito kasi automatic na, lalo na ganito, nagtrabaho na ako, yung mga tax, makalit naman din sa amin. Iba talaga dito ang pension, depende na yan sa income mo,
Ganun. Kung maliit lang yung sahod mo, maliit lang yung contribution mo doon sa government, lang din ang yung pension matanggap. Bakit nga nagbabayad tayo ng tax doon sa Pilipinas? Hindi naman naibalik sa atin eh. Doon sa bulsa ng mga buhaya, nakaupo sa ating gobyerno. Nabi ko kay brother-in-law na flowers na ilagay ko dyan, banda. At sa the same time, ginawa ko na din yung lalagyanan ng aming, yung sa tuwing magsasampay kami, every winter. Diyan ko nilagay yung cloth rack. Diyan ko nilalagay. At least, diyan madali lang matuyo. Malapit kasi siya dito sa fireplace namin. Usually, dito sa Slovakia, ang ginagawa talaga nila, buhusan ng tubig yung mga babae. Pero sa akin, hindi na nila ginawa yon. Kaya yung stick na lang, ang palo-palo na lang ang kanilang ginawa. Ibig sabihin nun, good health, lalaki ang magbuhos ng tubig at maghampas. Pinahalagahan nila yung Easter dito sa Slovakia. Velikonočný pondelok. And with women, but softly, with a garbage, this tradition is called shibačka. Also, they pour cold water or perfume on women. They can even throw them into streams or rivers. This tradition is called oblevačka. But there is a symbol behind all of this. The idea is to transfer strength, health, beauty, and youth. That's why men are rewarded with eggs, cakes, and even shots of a spirit. Lalabas po ako, ipapakita ko sa inyo yung maliit kong garden. Nakagawa ako at nakapagtanim sa wakas. Tawa ko lang ako mabuhay ito dahil yung soil iba kaysa dati. Ngayon kasi medyo matigas. Ang panahon namin, ulan ata ito. Dito na garden, ang nakatanim lang dito is yung flowers ko. So, hindi ko na ipagpatuloy ito dahil lalagyan daw ni Vladimir ito ng, ano to ay parang cage ng aming woods para ito sa winter. Ayun na, naiwan yung bulaklak ko. Oh. Hala, grabe talaga yung mint. Oh? Hindi na pala kailangang magtanim. Binigyan ako dito sa kapitbahay namin ng mint. Tinanim ko dito last year. Ito na ngayon ang tumutubo. Maliliit at kumakalat na siya. Bibigyan ko si Jane nito. Itong tulips ko at saka yan, flowers na yellow. Galing yan kay Dakdak. Salamat, Dak, ha. Next year nito, hopefully, na dumadami na yung bulbs na yan. Para scattered ko na. Itong rose na binigay ni Vladimir sa akin, dalawa yan. Ito nakasurvive. Pero itong isa, iwan ko lang ha, kung makasurvive ito. Sana nga, bumalik na ang sigla niya. Pero yung ibang dahon namatay. Hayaan mo na yan. Dito na po ang garden namin. Ito na po yung aming garden. Nilipat na dito. At ewan ko lang kung tumubo na yung tinanim ko last week. Kasi malamig pa eh. Hala, namatay na yun. May tinanim ako dito. Nawala. May nakita na akong tumutubo eh. Kaya lang biglang nawala. Pambihira naman tong panahon kasi namin. Mainit ngayon, maya-maya. Biglang lumalamig. Iba kasi yung soil dito, oh. Ganyan siya, oh. No? Nagtibugol-tibugol. Good luck sa mga seeds na tinanim ko dyan. Kung mabuhay sila. Tapos dito pa sa kabila, ipapakita ko sa inyo. Tignan nyo ang mga trees, oh. Ang ganda talaga tignan. Kasi puno ng flowers. Kaya lang nahulog yung mga bulaklak dahil ang lakas ng hangin. So yan ang dahilan na less ang bunga. Ay, cherries yan eh. Pero yun ang pinakagusto ko. Nung nakaraang araw, ang ganda tignan yan. Kaya lang naubos na yung flowers. Nalaglag dahil sa sobrang lakas ng hangin. Ang tinanim ko pala dito, cucumber. At ito naman dito talong. Din okra. Ay, good luck kung mabuhay pa yan. Maraming bulaklak yan ha, last week. Ngayon, nawala na. Expected na yan, less ang bunga niyan. Ito na lang ang naiwan sa kadaming bulaklak nun. Ito sana ang magbibigay ng bunga. Paano na yan, nawala na eh. Andito na sila, dumating na. Galing doon sa 5 bahay na pinuntahan nila. Prosim. Have you boy? Ha? Have you boy? Bully? Ano? Parang masama ata pakiramdam ni Philip. Bukas ba eh? Ay, Because of bukas. the walks. Oh my gosh, may ubo at saka sipon siya. The walks. Gagawin ni Philip ito sa akin at Alex. Ko na to. Kay Mami. Dobre. Ganun pala yung ginagawa nila. Diba, Shibab? Ito yung sweets nila natanggap. Yung iba nandun daw sa sakyan. Tina, check properly.
Gidimas dahil pinya si kuya. Ang pera pala niyan kinuha ni Vladimir. May box kasi sila doon na parang savings nila. Kinain na ni kuya yung ibang sweets. Brownies pala yung kinain niya. Pakikumayos ko muna. Umagbero market. Noto, ako Ito, savings nila yan. Aha, juicy. Ito yung hinahanap ko. Museum? Ano? Ito yung gusto ko, gummy bears. Oh, yes. O, tama, pinyasi. Totoo. Diyos ko. Save yan. Oh, my egg. May, totoo yan. Eggs, daddy? Wait, Alex, that's real. Philip ko saan? Ano? Mommies. They will maybe some of the bags now. No, this one, Nini. For in the savings unit. And Philip ko posuniesz tak, dół. For your future. I had like this. It's mine. Come. Okay, ni. It's there, the bounty. Dumami na yung sweets nila. Oh. Ganyan na kadami.